Nung una, nag-try pa ako ng mga first-timers, tapos Hmm. tuturuan ko. Mahirap 'yun. Tell us. Yes! Anong experience? Mahirap 'yun, totoo lang. Sobrang hirap, time Mm. consuming siya, tapos 'yun nga, you're risking din yung ano mo, yung output yung sa Mm, deliverables, 'di ba? So 'yun, nakakapagod, nakaka-stress. So I learned 'no, get someone experienced. You have to pay more mm, definitely. Yung middle ground, you get a little bit of experience, mm, medyo konting supervision na lang, sure puwedeng puwedeng i-correct pa. Pero siguro yung Mm. pinaka-lesson sa'kin when it comes to hiring, I also look at attitude, especially for key people in the team, 'yun. May mga na-experience ako na yung may angas na, "Ang galing ko, eh," ganyan, 'di ba? Magaling ka nga pero maangas ka naman, parang iyayabang sa'yo, "No, kaya ko 'yan, sige gagawin hmm. ko." Pero Hmm. hindi naman nagde-deliver, 'di ba? Parang asan na yung ano, Mm. yung yabang, gano'n. Welcome to the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast. This is Neil Reichel, and in this episode, ayan, back to back ang mga may sustansyang utak ang pinag-uusapan natin. Mga in-interview natin, not that yung mga dati walang sustansya, but this time, there is a common trend, B2B to B. B2B, okay? Malalaman natin ano ba ibig sabihin nga ng B2B at bakit nga itong mga recent guests natin pinili itong market na to, pati ito yung kumbaga, kabuuan nito ng negosyo nila. At bakit tayo din bilang mga listeners, matututo at may apply natin yung mga insights na ito from them. But before we introduce ang guest natin, i-introduce ko muna ang co-host ko. Ang co-host ko na sobrang tuwang-tuwa ako na wala siya doon sa last episode kasi na-traffic daw siya. Good sign, lumabas siya ng bahay. Okay? The one and only, Miss Corina Obrero. Hello, hello bashers. Ang saya Saan mo, ka no? galing? Saan ka galing? Basta. Iyamot eh. Basta Okay, na traffic basta. kasi maulan. Ayan. Okay. Sige, Mm. sige. Game, bago ko introduce tong guest natin, konting mga stock munang ginawa natin dito. Oo, Okay. balita ko artistahin to eh. James Yap ng Packet. Ang tawag dito, James Yap ng Packet. Pag nakita niyo yung mukha nito, Yama Balls. Yun nga lang. Wala, take na. Makakalma lang kayo. Mm. Okay? Mga tropa natin dyan. Pero mas mahigit dito, yung utak. Nung si Sisi, in-interview natin, Mm. testimonials, hataw. Tapos there were also creatives or collaterals kung tatawagin nga natin na she met her clients. Yung sumunod naman, si Rich, okay din. Si Yui, nakausap din natin. Tapos si Eric Dalusong, okay, B2B din. Tapos Mm. okay din yung mga insights na nakukuha niya from his clients. Mm. Eto, ang nag-stand out agad sa akin is meeting his clients in person abroad. Not the typical way Mm. na clients coming over here. Eto, pinuntahan niya mismo. That goes to show na, may pambili ng ticket ng May budget to, eroplano. may May budget. budget. Di ba? At ibig sabihin kung may budget, kumikita talaga to. At pag kumikita, ibig sabihin may sustansya ang utak. The one and only, ang James Yap ng Packet. Kung hindi nyo po alam ang Packet, it's a tribe sa loob ng the Freelance Movement Tribe. Mr. Poch. Anong pangalan ng website niya? Your Funnel Guy. Relution. Di ba? Hi, Poch. Hello. Hello, bashers. Ayan. Thank Yan. you, Coach Neil, for inviting me here. Ayan. Si Miss Corina ngayon ko lang na-meet talaga. So, hello. Excited na ako. Medyo Yan. kinakabahan. Ba't mga Ano Poch? nakakabahan? Sige, unang tanong, ilan taong ka na freelancing? Yung full-time Yes, since 2020. since 2020. Bakit? Yes. Okay, Bakit? Nakita kita, nagtotok ka sa Sprout HR Tech 5 years ago, 2018. Nagtuturo Oh, ka dito. grabe stalking yan. Aba! Nagkalkal. Aba! Ayan. Before freelancing, meron akong sariling negosyo din. Yun. Which is? Mm. I was a co-founder of an employer branding company. Yun. Mhm.
So Pwede market pangalanan? local 'yon. Wag na lang natin silang pangalanan. Wag na natin silang pangalanan. Pwede niyo po So siyang hanapin sa YouTube. oo, kayang-kaya niyo siyang i-Google ganyan. Oo. Pero Mm. 'yun, siguro I co-founded it around 2015 Mhm. and 'yun, I was there mga 7 years. So we're doing mostly mga HR related services and marketing. So I was the marketing arm nung business. So we're doing employer branding ganyan. And nagkaroon kami ng office siyempre dito in local sa Philippines and then nag-open kami in Malaysia, Vietnam, Singapore, ayun. And then nung Ah, 2020, I started my own. Ito na nga yung ginagawa ko ngayon. bakit ka pa umalis kung pwedeng umusyoso? Kasi why start Okay. on your own? Kasi 'di ba, ang sarap na excuse me, I'm a co-founder, 'di ba? Mm. Ayan. Oh. Okay, good story. Ayan, siyempre in life naman 'di ba, nag-iiba yung ano natin, phases sa buhay ganyan. So nagkaroon ako ng kailan ba ako nagkaanak? 2017. Mm. Ayan, so Mm. medyo lumalaki na yung baby ko by that time. Tapos nag-try ako sideline lang doing freelancing around 2018 I think or 2019. Okay. And nakita ko okey din na I'm able to earn while I move around. Ikukuwento ko na ba 'to? Yung Sige, naging go! journey ko sa Oo. freelancing. Ayun, so Yes. actually nag-start siya dapat yung wife ko yung mag-freelance kasi yun nga, she was pregnant. Ay no, nagka-baby na pala kami nun. Mm. Mm. She wanted to work from home, kaso hindi ma-approve yung Upwork niya. So I opened Hmm. mine. Meron na pala akong Upwork kasi Odesk pa dati account ko. Mm. Tapos, yung automatic approved ako. Ayan, and then Coach, I time out. started Ilang taon ka na? I 38 ako. Ay, kala wala talaga. Walang sumasampa ng 40 dito sa podcast na 'to, ako talaga. Okay, go back. Go back. So ako yung nag-start. So, try lang. Uy, yung earning dollars ganyan kahit Mm. na ilang oras a day, nag-start ako magkano lang $3 ganyan, an hour. Mm. And Mm. then ginagawa ko siya kasi although meron akong sasakyan, ang hassle kasi mag-drive going to Ortigas and back, magpa-park ka pa, daming gastos. So may luckily sa amin meron kaming P2P dito. So P2P, Antipolo to Ortigas. Nagba-bus Mm. ako everyday. So dun ako nag-work ng freelance during the bus ride. So going to work and then going back. Dumating sa point na mas malaki na yung kinikita ko sa bus kaysa sa day job. So alam Work mo yun, from bus. Work yeah. Parang from bago bus. 'to. I was working sa bus. WFB. So, wala nang Oo. hiya-hiya. Ano na ako, meron na akong sarili kong spot. Eh, maganda do'n kasi parang secure ka ng konti kasi P2P. Usually, yung Mm. mga kasabay mo, sila-sila lang din everyday. So, okey naman. I didn't feel na parang may mga hold up sa'kin dito. Oo. So, okey lang Mm. maglabas ng laptop. Pero yun, I think lumaki yung kinikita ko do'n. Do'n ko na-experience na from that freelancing I think nakapag-Japan and Singapore kami like in a span of a month. 2 trips. Wow. Sabi ko, "Okey 'to na kinikita ko na." And then yun nga, my wife encouraged me na, "I think you can do this na, full-time and yun nga, you'll be home, 'di ba? You'll be Mm. here." Eh, goal ko rin naman sa family is to be with them kasi plan namin mag-homeschool. So yun yung, talagang naging motivation to be home. Actually yun, to move around a lot and then, Mm. makapag-work, yan. So, okey naman, it has given me a lot of freedom, not just money, but yun nga, freedom sa time, sa place that I can work, ganyan. Yes. Everything just started from there and then I left the job na I had before. Pero mo yun, from Co-founder. bus? From To work from co-founder bus. to work from bus, 'di ba? May saglit Wait ko lang lang. Oh, go, Si Yeah. go, go. si Sige. wife niya in-encourage siya na, kasi nagkakaroon nga siya ng Yes. time sa family. Pero anong reaction ng mga kasama mo sa work na parang, "Hala, iwan mo kami?" Mm. Oo, parang gano'n siyempre. I've been working with them for a long time na, eh. Mm. More than 7 years. We were workmates pa before sa Hmm. ibang company and then we started our own. So, Mm. siyempre it was a shock to them. Hindi ka ba nila triny paano ba, parang i-mindset na, "Uy, baka nabibigla ka lang." Siyempre may maraming gano'n na Hmm. ah, Hmm. nasubok. Pero yun nga, I've made up my mind already
sabi ko naman, I'll still be available to help kung kailangan nila. Yan. Until siguro at such time na sabi ko, sige, I'll sell na lang my shares para they can do it themselves. Ayun. So, ganun Oh. yung nangyari. We were talking about this kanina, kami mag-asawa sa lunch, yung the word image. And the Mm. word, yung co-founder it's a title so hard to give up. Kasi iba, kahit pa negative ka, kahit bleeding ka with money, iba yung dating ng entrepreneur, co-founder. Diba? Tapos nung bumanggit Startup, pa si Poch kanina ng mga iba-ibang offices. Oo. iba-ibang bansa pa, 'di ba? Parang iba kasi yung feeling na iniwan mo yung job mo na parang employee ka lang naman eh. Parang ang dali lang ibitawan, Yes. 'di ba? Parang ano lang naman ako dito, rank and file, bye-bye, more Mm-mm. time with the family. Pero co-founder, leaving yung ganong status, 'di ba? Parang, Anong anong pumapasok sa isip mo no na parang anong nagbigay sa ng lakas ng loob, or are you the person talaga? Kasi I'm stalking you even right now. UAN. Ano ba? University of Asia and the Pacific. Nung araw, tunog-tunog niyan. Pag dyan, rich kid. Mga nag-aaral Pang-konyo dyan. daw dyan. Konyong-konyo talaga. Tapos here you go, making the weirdest decision na hindi, ayoko na talaga mag-co-founder. Mag-freelance na ako. From leaving as a co-founder, I don't think that if I were in Poch's shoes, tama ba yung apostrophe S ko? O S apostrophe? Okay. Hindi ako makakaisip na mag-freelance ako. What I would think is, teka, I'll start another company kasi nagawa ko na rin naman. I already have the experience. I already have the network. I mean, what Saka gives? Bakit? yung level ba? Pero Yeah. kasi pag nasa ganun kang level tapos ay freelancer, Totoo. may Walang naramdaman ka masama bang ha, pero yun ang ganon? totoo. Ay, Diba? freelancer. I get. May Yes. naramdaman mo kayo parang Siyempre, nakakahiya. nung umpisa, na-feel ko, naiisip ko yun. Mm. Pero, in the grander scheme of things, nung time na yun, I was at the point na I really value my time with my family. And gusto ko talagang mag-invest doon. Parang, ano mo yun, I was there already for many years. Na-enjoy ko na yun. And hindi ko na nakikita yung sarili ko doing the same things for, sabihin natin kasi una, co-founder ako, yes, pero I don't call all the shots, 'di ba? Unlike Mm-mm. right now with my own company, ako yung head. So Yes. with the other one kasi, yes, syempre meron akong partners, kanyan, I am answerable to them. I did co-found, hindi ako 100, hindi ako yung majority shareholder. So parang ang feeling ko nun, yes, I own the business. I do get dividends. I enjoy the status of it. Yes, Pero yan, it status. feels like, yun nga, it feels like, ano lang siya, it's just a title, 'di ba? Mm-mm. So yun, parang it's empty for me. Ayun. At Oo. ako sa point na yun, yes, merong time na I was taking pride in it, no? Pero pagka andun ka na, parang hindi na siya gano'n ka-valuable. Especially itong mga yung sine-serve mo naman is hindi siya yung parang, I don't know, hindi na ako nakaka-relate kumbaga Yes. sa vision. So Wala na pagka siyang spark. nasa point, wala ng spark. Kapagka gano'n na, I try to look for something else na magbibigay ng fulfillment. So yun, so Oo. at that point, yun nga, when I was starting pa lang yung aming family, gusto ko dun mag-invest ng time and yun, start ng business on my own and do something new. So yun, dun na-start yung Your Funnel Guy. So before I left that company, meron ng Your Funnel Guy. Tapos Oo. nabubuo ko na siya sa bus. Sa bus na siya. Yun yung Made in the bus. nangyari. Oo. May kwento lang ako saglit ha. Mm. Siyempre saglit natin, mga 15 minutes. Oo. Mga bashers. Okay, Pang dati isang kasi episode. nakatira ako dyan sa Antipolo, sa tapat ng Inares, yung may Marville Park dyan. Well, nakikitira ako noon. Tapos, na-imagine ko lang, no, from yung co-founder, para siyang wow, naka P2P. Tapos, kung usapang bus, ewan ko kung alam pa to ni Poch, talagang taga Antipolo ka ba, Poch? Lumaki ka bang Antipolo? Yes, yes. Okay. From P2P, biglang kinabukasan, sasakyan mo na lang bus papuntang Cubao, EMBC, o kaya yung papuntang Divisoria. Alam mo na agad, wala nang pera si kuya. Lumipat na ng bus. Pero, kay Poch naman, hindi. I was calling the shots. I'm telling EMBC, saan to pupunta? I'm saying na, when tayo aalis? I'm saying na, aalis ba tayo o hindi? Which is admirable na parang, tanggalin natin title, yung status.
Ito yung mga mahalaga sa akin. Ito yung nagde-determine sa akin. Ito question ko ngayon, Poch. Funnel guy, you're funnel guy. Pero when I was talking to you way back, we weren't even talking about funnels. We were directly talking about a specific market. Tama ba ang intindi ko? Yes, sir. Okay. And anong market ang sinaserve mo? Ngayon, insurance brokers in the Insurance US. brokers. Yes. Yung your funnel guy ba, does it have a direct connection ba doon sa market that you're serving now? No. O ba't tawa ka That ng was tawa? that was kasi nga the story there was I was offering my services for everybody back then. Kaya yun yung Mm-mm. it's like a generic i-base natin siya dun sa offer or sa skill, Mm-mm. ganyan. So, not necessarily dun sa market. Ayun, yung market just followed later on when I focused on, a few tapos biglang dumami na sila. So doon na ako nag-focus, di na ako kumukuha ng iba. Okay, backtrack lang. Your funnel guy, so nabuo mo yung website. Ang tanong, what services were you offering back then? Okay, so medyo madami-dami na kaagad kasi Okay. madami naman tayong skills. Ikaw lang mismo ang nagpo-fulfill nung time na to? No, meron na akong tao nun. So at least Oh. Even one. during the meron ng- P2P days? Even during the P2P day. Wow. Ayun. Sige nga, turuan mo nga kami. Turuan mo kami. O, game. Isa sa Hindi, mga kasi unang nga, di ba, clients mo I na hindi think- ikaw ang gumagawa. Like kunyari website, ganyan. Okay. Mm. Upwork to, Yan. Upwork. Upwork, yeah. Or Okay, mga email campaigns, gano'n. Okay. Design stuff. I can direct kasi nga I think ang difference ko with other freelancers, nag-start na ako, may business na ako. So I know how to delegate. 'Di ba? Na I don't have to do things myself all the time. I think yun yung kakaibahan sa iba na Okay, sige. So, pasensya na po ha mga bashers. May nagbabarena, hindi utak ko yung binabarena ng tao dito ha. Tsagain na lang natin. Pero may sustansya to, okay? Ito, website. Nakita mo, job posting, di ba? Upwork. Magkano yung job posting na yun? before kasi pumapatol pa ako sa mga hourly. Ayan. Hourly. Okay, magkano yung hourly na to? Yung at the peak of my bus days, pumapalo I siya ng love mga nag-start ako mga 3, 'di ba? Mga encoding lang 'yan. Oo. Tapos naging 10, 15, umabot ako ng mga 30, 35, ganyan. How fast did you, from 3 to 30? 1 year. Mabilis year. yun ha? Oo, mabilis yun. Kasi yung umpisa, yun nga, I just needed my first client, kaya siya mababa. And then pagka nagkaroon ka na, madali na makahanap Yun yung mahirap sa Upwork kasi if you don't have your first client, mahirapan ka talaga. So I had Agree. to get a lot and then pagka may mga testimonials na, I started to increase my rates. Yes. Yun yung pinag-uusapan natin, di ba, lagi doon sa currencies of freelancing. Yung first few clients mo, bibigay sa'yo experience, confidence, di ba? No, yung parang, Network. technically, na-divergenize na yung PayPal mo na may pumasok ng pera. Yes! May pasok ng pera! Tipong ganon. Maski yung Upwork mo, no? Hindi ka na zero. Tapos, may 5-star rating ka. Parang iba yung ano mo. Tapos may basis ka na, pwede na mag-jump, di ba? In fact, you can even go from $3 to let's say 60 in a month. Okay? If you just get the right number of jobs na and testimonials and yung confidence mo. Okay, so $30 per hour tayo. Per hour to ha, okay? Paano mo to na-delegate, na outsource? Doon sa hourlies, pagka may manual, yun, kaya. Kasi kaya ko naman mag-track on my own. Yung mga hourly talaga na may timer yun, mahirap yun. Pero eventually, tinanggal ko silang lahat. And then, nilabas ko na ng Project-based Upwork. na. Ayun, Oo. Doon naman nag-start yun Kaya eventually wala na akong Upwork. As in, ngayon wala na. Binanggit ni Poch yung nilabas niya from Upwork. So, may mga, kasi tayo, may mga listeners tayo, hindi nila alam yan. Parang, paano ba yan? Okay, matagal na kami. Okay naman daw kami. Paano natin ilalabas yung relationship natin sa Upwork? So, nangyari kasi dyan, so I had one client, and dito na nag-start yung aking niche na pinasok. So I had one client, yung industry na yon, yung brokers, who referred me kasi siya more on, ang ginagawa niya coaching, yung mga Fellow klaseng brokers. tao. Yes. Oo, fellow brokers. So, nirefer niya ako.
So yun, yung referral na yun is outside Upwork na. So Yes. from Mm. there, doon na dumami. Kaya ako napunta sa industry na yun, from word of mouth. Yun. So Yeah. doon nag-start Yan talaga po yung ang paglabas. ethical way of going out of Upwork. Oh, yun, Okay? linawin ko lang, ganun siya nangyari. Oo. Hindi ko sinasabi sa mga tao, huwag na tayo dito sa Upwork. Ayoko rin bumaban nung time na yun. Oo. Mahalaga kaya yun kasi Upwork is doing all the heavy lifting in terms of Correct. marketing, di ba? Mm. Tapos lalabas mo. Okay. Yeah. And Balik it was tayo. easier din sa kanila, kaya rin sila nag-engage sa akin kasi may referral na. Unlike if Mm-mm. you just Mm. go to Upwork, get a client, they will not trust you. They will not trust you with your money outside Upwork, 'di ba? True. Kaya ano pa rin, safe pa rin if you do Upwork, especially when hindi siya referral based. Pero yon, yung mga lumabas, it's because they were referred. Kaya meron ng Yes. trust. Ayun. Kaya maliwanag po ha. Maliwanag po. Ayan. Okay. So hindi niya po ibinaba ng bus. May mga iba na sabi, uy, sakay ka din dito, Poch. May bus din kami. Halika dito. Tuntua siya sa bus. Ano? Ito yung magiging title nung episode na to. Ito nga, yung kanina kong tinatanong. Yes, may experience ka nga as a startup founder, di ba? Co-founder, nag-hire kayo ng tao. Pero do the same principles apply ba when you're starting to outsource na? Yun nga, kasi you got a project for $30 an hour, tanggalin na natin time tracker kasi nga, tapos papagawa mo yung website, paano mo nagagawa yun? Magkano yung ratio na tingin mong fair at binibigay mo? At yun nga, how do you actually make it work? Sa hiring kasi, iba yung style ko. Depende. Sige, game. I rarely hire per project. Mas gusto ko yung long term. So, pag Okay. nag-hire ako, like I pay them even if walang project, pero at a small amount, and then steady yun. I give them na lang na fixed rate. Tapos, ngayon, like when I do hire, pag kami mga bagong clients, meron din silang parang variable pay Okay. for every new account. So they are encouraged to take care of the accounts that they are handling. At the same time, ayun nga, nadadagdagan din yung income nila from me. So that's how I do it. Nung start, siguro kung ratio man, at the least, I try to keep at least mga 35% of the profit for For the you. project. Yeah, at least. Okay. No? At least, Ayun, yes. yun yung, kung kumbaga sagad na sagad, yun lang. Just to cover also other expenses, syempre, nag-spend tayo for mga tools, things like that, di ba? May mga Yes. spend tayo. And incidentals, kung biglang mawala na Oo. lang bigla si freelancer, si contractor, di ba? Kaya Siyempre kailangan natin makukuha ng pera, budget. di ba? Correct. Yun, Okay. so ganun. 35%, yun yung pinaka bare minimum talaga na may susubi mo matitira. Where do you get talent? Yun ang magandang tanong. Ikaw ba'y nagsisimula sa taong scratch din as in walang experience para mura mo lang makuha yung mga rates nila? Or do you go muna with someone who's already well experienced and then don't mind paying a little bit extra? Or nabubel mo siya, hindi, ito lang rate mo. Kasi ako nakakuha ng client. Nung una, nag-try pa ako ng mga first-timers. Tapos tuturuan ko. Mahirap yun. Tell us. Yes! Anong experience? Mahirap yun. Totoo lang. Sobrang hirap. Mm. Time-consuming siya. Tapos, yun nga, you're risking din yung, ano mo, yung output sa deliverables, di ba? So, yun, nakakapagod, nakaka-stress. So, I learned, no? Get someone experienced. You have to pay more, definitely. Yung middle ground, you get a little bit of experience. Medyo konting supervision na lang, sure, pwedeng i-correct pa. Pero siguro yung pinaka-lesson sa akin when it comes to hiring, I also look at attitude. Especially for key people in the team. Yun. May mga na-experience ako na yung may angas na ang galing ko ganyan, 'di ba? Magaling ka nga pero maangas ka naman. Parang Sample ang ng hirap. maangas. Paano ba yun? Sir Poch, di pa maangas ha? Hindi, yung tipong iyayabang sa'yo, no, kaya ko yan, sige gagawin ko. Pero hindi naman nagde-deliver, 'di ba? Parang asan na yung ano, yung yabang gano'n. So paano mo So, kinakausap yan? Yan yung gusto ko malaman. nung una hindi pa tayo marunong sa ganyan. So, nade-develop din 'yon, yung mga leadership skills na 'yan, yung how to manage people. Pagdating sa giving feedback, yun yung Yan.
Yes ko yun, eh, lalo na nung una pa lang. Even if I had my company pa before, chummy-chummy ako with my Hug team. tayo, Friends Poch, tayo, pareho ganyan, tayo. barkada tayo, gano'n. Hindi So ko kaya pero manibak. pagka may 'pag may mga sumasablay, "Okey lang yan." Alam mo kahit sa Pira, tono, pira, pira, pira. Tapos sa loob-loob mo, no, ayop ka. oo, Ako na gano'n. naman gagawa. And Ipapasa yun, ko na naman 'to. Ginusto Sige. niyo yan. Oo, pagdating sige. sa pagdating sa pagle-lead, I think ito Hmm, yung challenge pagka nag-start ka na magbuo ng team mo 'no. Hindi na siya all about skills, eh. Yung management, skills mo na dapat yung dine-develop mo. So yun, so yes. eventually I had to learn, Ouch. do tough love, 'di ba? Na talagang i-confront yung mga gano'ng issues. I fired a lot of people already, so Mhm, marami na akong na-experience na gano'n. Some due to performance, some minsan nalulugi talaga, eh. So may mga gano'ng moments din akong mm. pinagdaanan. So ayun, nade-develop naman siya. Ngayon friends pa rin kami. Maririnig niya 'to. Akala mo lang friends tayo. You fired me. In Kapal fact, mo. actually, dalawa sa staff ko ngayon, ayoko na sabihin pala 'to. Ayun, Oo. dalawa Oh, sa ninong ako sa kasal. So, Hmm. gano'n sila ka-close sa'kin. So, kinukuha pero na wala akong na o staff pa rin? andito pa rin, nasa akin pa rin, yes. Ah! They're still 'yan, so good naman. Anong nangyayari sa'yo, Neil? Ewan Tsura mo. anong nangyari sa'yo, coach? Eh, Para kang kasi inambunan ng Kinikilig ka diyan? ano, ng hindi, ito langgam diyan. parang 'di ba, I mean, the camaraderie, the brothership, the sister, everything, ang sarap talaga in a small team, 'di ba? In a team na lang, okay? Siguro if it's up to 20, ang sarap talaga. I've experienced it so many times na. Pero there will come a time na yun nga, uy, medyo nag-iiba, may mga growths, may mga changes. Yun nga, Hmm, so friends tayo, family tayo. As in, 'di ba, kumbaya lahat tayo. Tapos inaanak na, ganyan, ninong, tropa mo, yung mami mo, tita na, nagbe-bless, tipong, and then I have to fire. Then I have to tell you these things. Yun, sobrang hirap. Ako tingin ko yun ang isa sa mga biggest weaknesses ko. Yun, that's why sa ngayon, do I avoid it? I don't think I can avoid it. Siguro it's more of setting pa rin the line na, oy, tropa tayo ha, as in chummies tayo. Pero pag medyo sablay, sasabihin ko na sa yung diretso. Dahil nga tropa tayo, hindi ko na itatago kung saan-saan. Pero it's a very blurred line talaga para sa akin. Pero yun nga, it's something that I personally think, and a lot of listeners have to learn para sa Mm, akin. Yun ang ano ko dito. that's Okay, true. going back. Ito. hmm, kaya mo yan. Marami akong nakikita, okay, na matatalinong freelancers. Yung tipong, I just have this backstory, okay? Nung Hmm, college ako, meron kami in-interview, taga PNP siya, okay? And the guy was eloquent, he was good looking, tipong mga tropa kong pulis ha, okay? Wala po akong sinasabing pangit ha, pero sinasabi talaga natin pag pulis ka, lalo sa campus, 'di ba? Pag nagte-training kayo, parang alam mo naman na talagang, alam mo yung bara-barabay tayo. Kumbaga walang elokwente dito, walang konyotik dito. Ano tayo, masang tao tayo. Pero here comes this guy, iba siya, elokwente nga, medyo tisoy, parang parang rich kid. Parang saan ka makita ng pulis na rich kid? Sabi niya, eto, doon ko natutunan yung unfair advantage. Sabi niya, ang thinking ko is, if lalaban ako sa corporate world, medyo tagilid ang laban ko kasi ang daming mga tenista, ang daming magagaling talaga dyan. Pero dahil nga pumasok ako sa PNP, konti lang kaming magagaling mag-English. At alam mo naman sa Pilipinas, pag magaling ka mag-English, ang dating agad is, wow, magaling ka. And he went, I mean, nag-ano siya agad, lieutenant siya agad, para tas colonel na agad. Basta ang bilis ng ano niya, growth niya. Going back to you, Poch, with freelancing, ang unfair advantage mo, sabihin ko na, good school, experience as a co-founder, tapos ngayon nag-freelance ka. Ang problema ng mga matatalino, haba ng ano ko, no? ang Brilyo haba ko, no? nung explanation. Ang ibig sabihin ko, no, natatrap tayo kasi sobrang talino natin, sobrang dami nating skills. Ang nangyayari is hindi na natin alam kung anong i-offer. Swerte siguro or maganda yung experience ni Poch na, ay, hindi, outsource ko.
Pero have you ever been trapped also in that funnel na, teka, this is the new skill that we'll offer. This is the new thing that we should start selling. This is the new market that we should enter. Hindi ka ba na ganun? Yung ganun ba? Naku sir, nangganon ako ng maraming beses. Sa isang taon mga 2 beses magkakaganyan ako, ganyan. Apir. Made-derail. Uy, 'di ba? Ano ginagawa mo? Siguro Anong nangyari? Bakit ngayon hindi? it's a personality trait, eh. Alam mo yung malikot lang ka I think sa lahat ng mga entrepreneurs gano'n, eh. Alam mo yung gusto mong i-try lang, "Try natin 'to, try natin Mm. 'yan, baka mag-work." 'Di ba? It's not bad, I think. Hindi naman Mhm. siya masama. It's a good thing na magsumubok, 'di ba? Pagka hindi tayo Mhm. sumubok walang mangyayari sa atin. So, okey lang 'yun. Pero I think I have to set some boundaries. Oo, ano yung too much, 'di ba? Ano yung Mm. parang kailan ko dapat sabihin na this is, something na hindi ko na dapat i-pursue. 'Yun yung kailangan kong i-set before pa, 'di ba? Oo. Pero nangyayari 'yun, definitely yung mga shiny object syndrome, ganyan. Ang nangyari Oo. sa akin, yung ganyan, ganyan. Yung ginagawa niya mukhang successful, ta-try ko 'yan, kaya ko 'yan, eh. Mas feeling ko mas Oo. magaling pa ako diyan, eh, ba't di kaya Yes. gawin ko, 'di ba? Nangyayari pa rin ba sa'yo ngayon? Oo naman, aaminin ko nangyayari pa rin sa'kin. Ayun, Paano pero mo yun nga nakokontrol? babalik ako sa paano ako nakakontrol pagka ano, ano nga ba? Nakakontrol pagka siyempre susubukan ko siya, hindi ko parang hindi ako makakatulog pagka hindi ko siya ginawa, ayun. So, Totoo, I'll try 'no? it. Oo. Parang ano, eh, maging aligaga pagka may kulang, alam mo yun, hindi mo nagawa, hindi mo man lang Oo. sinubukan. Parang ikaw rin yung manghihinayang sa sarili mo na I did not even try and then I gave up already, ganyan. So, at least man lang meron kang ginawa and then gano'n ako mag-work. Maybe it's a personality thing, others are not like that 'no, hindi naman natin sinasabing masama yun or mabuti yun na dapat gano'n din kayo. It's just me na sumusubok lang ako pero 'pag hindi siya nag-work, I will stop. Paano ko Oo. siya nakokontrol? Yun lang, tumitigil lang ako 'pag di alam mo di ko alam yung sagot, magandang tanong 'yan. I'll think about it. How do I Oo. stop? Ano, di ko Ako alam. ngayon na, what stops me siguro is a team that calls me out na, "Huy, nasaan yung mga videos mo?" Ay, oo nga pala, gagawa na nga 'to si Alex Farmosi. Well, yeah, Alam mo that's yung right. email subject Kapagka line, apektado na yung mga current oo, responsibilities. yung email subject line tinatawag ka, "Psst, psst, Hmm, buksan mo na ako, buksan mo na ako." 'Di ba, yung tipong gano'n. Okey, eto, the money questions, okey. B2B, okey. So you had a client, broker, 'di ba? And hmm, then he started referring clients over to you, okey. yeah. I'm curious, bakit ka nagsi-stick sa B2B? Ano ba ang meron sa B2B na wala sa other markets? And what's making you stick nga to it? Hmm. So, una, experience ko is around B2B talaga simula nung pagka-graduate. Yun na talaga yung ano, naging klase ng business na napasok ko before. Kasi nga HR ako, eh, 'di ba? I mean, yung industry here locally. And then, so yun yung nakasanayan ko, that's one. Second, parang napapagod ako pagka yung B2C. Hindi siya bagay sa'kin. Yun lang, as in mababaw na reason, Mm. nakikita ko yung mga friends ko in advertising, like doing B2C marketing. Sobrang pagod nila. Parang ayoko ng gano'ng buhay. So yun yung kagandahan sa freelancing, you get to choose the kind of life you want and ito yung gusto ko, yung chill lang, 'no? Oo, I'm helping, other businesses, be successful and I'm happy with that. oo. And ano, there's nothing wrong with choosing B2C, pero yun nga, it's your option. That's why ito nga Hmm, pinili mo. And siguro pinaka-obvious para sa akin is there's more money to make in the B2B with less work to do. Yun ang isa sa pinaka para sa akin parang eureka moment para sa akin when I learned about B2B. Eto ngayon ang question dito, Poch, is that getting testimonials. I saw your website hmm, and people were like, yung mga clients mo were saying, as in, the work is always perfect. Mga tipong ganun. Wow. Paano na maintain yun? Pricing is just right. Yung tipo, eto question, sige, mabilis lang. How much do you charge per client on a monthly okey. basis? Or kung ano Ay, man sagutin ko package na nyo? ngayon? Yes, please. Sige. Hmm. I don't go premium, iba yung way ko of pricing my services. When I say premium, like how it's been taught, recently na you price high like 10,000, 5,000 ganyan. So Mm-mm. sa'kin, I go low
And ang strategy ko is volume. Mas Okay. comfortable ako having a lot of clients, like around 20 plus clients, ganyan, at the same time. And then retainer arrangements. So Mm. they're automatically charged. Sabihin natin at least 200 a month. Yun yung Mm. minimum. So isipin mo, like if you have 20 of those, 'di ba? Magkano na siya automatic na pumupunta sa every month. So malaki na rin, 'di ba? And then add-ons na lang, upgrades, ganyan, as you move forward dun sa relationship with the client. So ganun siya, ganun ko siya binild na I'm thinking more long term, and because the service is like that, hindi siya yung parang super custom for, unlike yung mga premium nga na you're focusing on this 1, 2 clients lang. Siyempre Yes. hyper-personalized, hyper-customized yung Mm. solutions. Dito, Yes. more parang factory siya na mass-produced. Mas madali siyang i-replicate, mas madaling i-delegate sa mga tao to teach them, Mm. train them how to do it, then do it again and again and again, 'di ba? So, gano'n ko siya dinesign para mas scalable. Ang goal ko kasi talaga is to get out of the business as soon as possible. Yes. Kaya gano'n ko pina-price din yung services. Okay. So $200 a month, yun yung entry level na automatic subscription per month Mm. for each client. Anong mga services ang nakukuha nila from you at $200 a month? For that one, okay, sige, i-clarify ko yan. Right now, dun sa 200 na yan lang yung parang coffee offer, ganyan, free. Yes. And then First yung date. Oo, first yung date, first date ganyan, kung ano first mga date ganun. offer. Blue You label sample. Yeah. Yeah, so yun, para lang matry, ganyan. And Mm. that already gives them a year access to the platform and the landing page. Yun. So, ang core ko kasi, since I'm funnels, di ba? Yes. I'm giving them one funnel. They have to Mhm. provide the magnet. I'll create the funnel for them. And yun, madali na siyang i-replicate eh. Kasi pagka nahawa ko ng client, so duplicate lang yan, konting rebrand, ganyan. 'Di ba? And then, all the rest are upgrades na. So if you want access to this, you want social media content, do you want a full website, kadagdag ko na lang siya doon. Tapos, halos lahat yun, mga retainer model, mga subscription-based na. Ganon ko siya pinipresyo. Clarify ko lang. Ano to, selfish reason to, Corina. Alam mo na kung bakit, Mm. no? So $200 a year, tama ba? Ang initial. Just for the first year, yes. And Just for then the first after year. the first year, monthly na tayo. Okay, Yun, $200 parang just pero try. that gives them access to the tools that you have already designed for them, like a CRM. Tama? Mhm. So ito literal, parang wala ka na talagang trabahong gagawin. Nagawa mo ng system eh. They get access to the system. Okay, and then syempre, since kasama na din yung funnel, tama ba? Ay, actually, you know what? I Mm. just come to think of it, wala pala silang access doon. If they want access, they pay. Oh. So So they they get get a the funnel. funnel for So they $200 for a you get year. the funnel. I design it once. Mm-mm. If you want access to the back end, you pay. So ano siya, very, very minimal lang na work talaga. What if the client says, "Uy, I want this kind of color. Is that available? I want my picture over here, not there." Well, yeah, during the initial engagement, we can Yes. do changes. Pero Okay. after the 30 days, whatever yung natapos namin, yun na yun. Yun. And then kung gusto naman Oh. nila, access to edit it, that's when they pay. Yun. So the initial Aba, one, yun lang siya. pwede. Tapos if they insist, halimbawa after like 30 days nga, they insist, "Poch, I want this, but I don't want to pay." May ganun bang clients or wala na? Kasi klaro naman from Wala the namang start. gano'n. Clear, yes. Nasa isang document naman lahat ng yun. Lahat ng mga upgrades or any adjustments, 'di ba? Madali naman. How Tsaka long did madali it naman take? akong kausapin. Oh, The what? how long did it take you to build yung system na to? Matagal kasi ang dami kong experimentation ginagawa hanggang ngayon nagta-try Mm. pa ako ng iba, eh. Pero yung ganyan, recent lang yan, this year lang yan. Okay, and if they say, "Upgrade ako, gusto ko pa ng social media content," do you have like Add lang. parang SOPs? Like, Yeah. puro AI lang bang gumagawa nun? Or is it a team of Ano, we writers have and graphic artists? it's a mix, yes. I have some graphic artists and writers as well. Pero yes, gumagamit din kami ng AI. Okay, and then last part, na-excite ako. You were saying na ang goal mo is to work outside the business, get out of the business. Mala Michael Gerber, di ba? Yun nga, E-Myth Revisited. How many hours ba are you working inside the business in a given, say, week, in a given day?
Ngayon, yung core kong work time, including calls, 3 Mm. hours in the morning. Okay. Tapos siguro may pasundot-sundot na mga 1 to 2 hours kung kailangan. Pwede. Corina, ano masasabi mo dito? Maganda yung system Usually niya. Actually, curious ako eh. Ilan yung team Mm. members mo, coach? Dati kasi 'di ba nanggaling ako sa ano, sa corporate, medyo madami Mm. yun. So nagkaroon ako ng alam mo yung aspiration na gusto ko malaki rin yung team ko. So umabot ako ng Mm. 9 ganyan. Na parang hirap Mm. i-manage. And then nag-downsize ako, ngayon ano na lang kami, 5. Kasama ka na Mm. doon. Kasama na ako. Ay wait, nagdagdag pala ako ng isa pang VA. Kaya mo I yan. hired a boss. I hired Oh, a boss for myself na Mm. okay. VA. Siya yung taga-remind sa akin kung anong gagawin ko. Mm. Ayan. So recent lang siya na addition. And ilang clients to total ngayon on a monthly basis? Siguro mga nasa 20-ish, ganyan. Hindi ko pa nabibilang yung last count this month eh. Pero mga Oo. ganun. Average bill per client is how much? Hindi, I'm curious lang. At Kasi, hindi, ito lang. You don't have to give the exact numbers, okay? Kasi people are saying na premium, for you, premium would be 10,000, 5,000 USD a month. For Yeah. others, premium can be basically $500 a month. Pero I'm just Mm. working on this client ng 1 hour a week. Diba? Mm. So, siguro for each client, at least ang papasok dapat, yun nga, at the minimum is 200. Pero siguro abot ng mga 4 or 5, ganyan, per. Some higher. and no desire to start offering 3,000, Yeah, a 5,000. lot of them kasi, well, some of them pala have been with me for like more than 3 years, but I rarely talk to them, as in like mga 1 year hindi ko sila nakakausap, pero binabayaran ako. May Mm. What's the gano'n. secret to this? What's the secret to Ha? this? Kasi I think a lot of freelancers would love to have that. Na, yun nga, yung time freedom, yung responsibility freedom. Pero at the same time, hindi ko naman binabasura yung trabaho ko para sa mga kliyente ko. Una siyempre you deliver, what you committed to. Sabi ko nga, because the model is like that, yung product is a product, you know what to expect, 'di ba? And repeatable siya, madali siya na gawin. 'Di naman siya parang super special na super custom to the client. We're able to deliver, so they're always happy, 'di ba? So Mm. normally ako na yung nag-i-initiate, "Uy, usap naman tayo." And ang sasabihin lang nilang feedback is, "Wala akong maisip na sasabihin sa'yo kasi wala akong complaints." Gano'n lagi. Parang, okay, so continue lang kami sa ginagawa namin. So yun, I think the secret there is to create a system. Una, yun nga, Mm. yung offer. The offer first has to be something na they need. At the same time, yung ano naman, kaya mong ma-deliver na consistently yung results. Mm. Ano yung offer? Yun. Sige nga, ano yung offer? For us kasi yung mga tumagal sa'min, ang Mm-mm. mga offers pa nun were mga branding, content focused na offer. So, social media content, yeah, for LinkedIn, ganyan. Email marketing or newsletters, yung regular stuff that they do. So, yun. And now So, the offer is? shifting to a funnel-based approach, tapos pinapasukan ko na ng mga CRMs, ganyan. So there, siya, yung websites pala, another Mm-mm. money-making namin. Machine. Yes. So websites Nakakatawa. din. Pag websites kasi Mm. alam ko typically when freelancers offer it, they do it like one time. They Yes. build the website and then that's it. Sa akin kasi Mm. I try as much as possible to, extend that relationship. So ako na nag-host, tapos I support it sa back end, mga ganyan. Para andiyan na sila, and Recurring. then Oo. yeah, recurring, and then puwede ko pa silang 'pag may bagong offer, yan, ganyan. Oo. And if they need Yan. help with something on their website, hindi na yung Mhm. sila mismo magre-reach out to support. Hindi. I just go to Poch's team. Yeah. Diba? Sila na bahala mag-ano sa akin. Parang meron kang, Yeah. ano tawag sa SM? Yung may lounge doon? Ano tawag doon sa lounge na yun? Customer service, ano 'to? Hindi. Yung pag Anong lounge? ano ka, yung kulay gray na SM Advantage card, pag Akala ko chipipay ka, yung blue driver's lang. lounge. Ay, nako. Kakalimutan ko. May tumatambay ba dun? Di ba tubig lang meron dun? Tubig sa charger. Prestige. Prestige Prestige. Lounge. Kakayamot kayo. Tama Wala pagkain. akong gano'n, eh, kaya Pang tubig Ewan. sa charger lang dun eh. Oo.
Parang concierge ba yung style, pero productized pa rin. Hindi yung kung ano-ano mga request nila na out of the blue. Kumbaga, yun nga, nakakatuwa lang na, uy, oo nga, no? And okay, paborito ko sa episode na Wait to. lang, Oh, Neil. sige, go, Kasi go, ang go, go. ganda pakinggan nung ine-explain Mm. ni Poch. Oo. Pero I think yung mga nakikinig, yung mga ibang freelancers, alam naman nila to. May klase ng mga clients, ang daming hinahanap, ang daming customizations na parang, pwede ba ganyan, ganyan, Poch. Ano sa tingin mo yung factor na kaya kaya mong i-deliver yan ganyan? Na parang repeatable siya, hindi siya yung kung ano-anong dinedemand ng client mo. Is it because taga US sila or is it because of your pricing? Ano yung determining factor para makuha mo yung ganyang, ma-establish mo yung ganyang system na hindi sila yung kung ano-anong hinihingi? I think sa framing yun, sa conversation ninyo, sa start pa lang, you have Mhm. to define ano talaga yung kaya mong i-deliver. Kaya ko naman din mag-customize. Bayad ka lang Mm. extra. Ganun. O sige, sample, ganito ha. Okay. Kunyari ha, ni-refer ako nung P2P client mo. Okay. P2P. Oh, From B2B to P2P pala. P2P. P2P, hindi na B2B. sabi ni P2P client, okay, hey, you go to Mm. Poch. I'm a broker. Broker ako. Sabi, you go to Poch. He's my guy. He helps you with everything. He's my Okay. funnel guy. He's my panel guy. Tapos message ako, hey Poch, B2B said that you're my funnel guy. I should reach out to you. I need a funnel. How much does it cost? Mm. Anong sagot mo? Ang ginagawa ko doon, I make my standard proposal fit to their requirements. So, ano siya hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta I frame it differently in a sense na ikaw yung mag-fit sa akin. Imbes na ako Sige nga, yung paano? Dali. like, iniaba proposal, di ba? Oo. Normal yun. Ang starting point ko, kunyari, is okay, I'll give you a funnel for that. So, ang sasabihin ko, okay, normally, kapag meron kaming clients with that kind of requirements, we start by phase. So, ito yung usual phase namin. So, sinusunod ko lang doon yung aming standard. Ayan. Yes. So, unahin, ito. Ayun. O, happy ka na. Ganyan. Tsaka namin Right. susundan yung extra na gusto niyang mangyari. So, yeah, so Okay. that way, they fit into our usual. And then if they have extra, that comes later na. Okay. But that way, Ay, yung team ko, hindi rin sila nasisiraan ng ulo. bait. Okay. Poch, there's this thing that I saw on ClickFunnels. It's the new one with the OTO and the kung ano-ano man, 'di ba? How much do you charge for this? Paano ko ba sasagutin yan? Usually kasi, sir, ewan ko, it's how you command the conversation eh. Sige Diba? nga, please, dali. I don't know, hindi ko alam ayoko mag-demo dito. Ay, nakakainis Pero to. it's like, I think yun yung kailangan matutunan din ng mga iba. Bilang sila, dapat yes ng yes. No? Ano mo yung parang, okay po, yes, kaya ko yan, ganyan. Ano siya pag Totoo lumapit yan. sa client, di ba, you're a consultant, dapat medyo same level kayo somehow pag nag-uusap kayo na, okay, ganito kasi yan. Dapat ganon, hindi yung, okay po. Di ba? Parang Totoo. ganun ko siya dinadirect. So sila Oo. yung nililid. So kaya yung leadership skill, dapat ano siya it's hindi lang siya pang team mo, pati yung client mo nililid mo din. Totoo. So I think that's how I manage yung mga ganun para Mm-mm. we're able to align somehow. Mm-mm. Yes, meron silang mga sinabi, pero I have to direct them to how it's done or how I think it should be done. Yun. Oo. Kasi nga lumapit siya sa akin they're consulting. So dapat makinig siya, 'di ba? Yun naman yung point kung bakit siya lumalapit. They need help. So ito yung Oo. best way na tingin ko, kaya natin gawin 'to. So you listen. 'Di ba? Majority ng clients mo po, referrals. A lot, yes, are referrals. I think it really affects yung positioning. Kasi if it's Mm, cold, ang hirap. Iba talaga yung kapag cold that's siya, true. parang galing lang siya sa ads. Tapos, pagka po Mm. paggawa ng website, ibang-iba. Ano ba? Na ano ba si Nila? Stroke ba siya? Ayan, gumagalaw na siya. Oh, no, nag-agree siya, I think. Akala ko. Agree ako. Lalo. Ayan. Kasi Pero tama nasira ka. yung frame, 'di ba? Oo. Nung Mm. nag-refer. Oo. Kasi hindi ka naman nag-work dun sa to start with, hindi ka naman i-refer kung basura ka eh. Malamang good Correct, words yes. na yung sinabi no, na parang, uy, punta ka rito, malupit to, maganda yung trabaho niya sa akin. So,
Madali na Yeah. yung leadership ng mga binabanggit ni Poch kanina. Neil, may Correct. And add ka doon. tama yun, Natutunan ako tama doon. yun. Galing. Gandang insight. Yeah, tama yun. Malaking impact yung part na na-refer. Kasi nga, kung nag-work dun sa client A, yung method mo, then it must work then for me. Parang ganyan. Madali na silang bentahan somehow nung methodology na gusto mong gawin. Yes. Yeah. Totally Ah. agree. And I think yun yung value nung really niching down kasi somehow you're in the same industry, alam na nila yung same needs, di ba? So yun. Yeah. Tsaka yun nga, may mga bumubulong para sa'yo. Shout out Mm. ka. Sakay ka dito sa P2P. Sa P2P ni Sabi. Poch. Di ba laking bagay yun? Paborito ko Oh. sa P2P marketing episode puro. sa ating bus edition. Okay, paborito ko dito. Wish. Well, meron akong isang hindi pa natatanong. Wish bus. Sige. Ano Wish pa yan? bus. Ay, di ko naabutan yan. Hanggang saglit lang, may kwento ako. Oh. Bago akong salta sa Maynila. PUP ako nag-aaral, taga Nasugbu ako. Tapos, binigyan ako ng ex-jowa ko ng cellphone. Sabi ko, yes, may cellphone na ako. Ericsson. Wala pa nung Sony Ericsson. Ericsson pa lang. Yung one-liner, hindi nakatanggap ng picture message. Yung pagbabasahin mo Okay. patagilid, hihintayin mo siyang saglit lang to, Poch. Pakinggan mo naman. Ay, galing ako. Eh ngayon, Sana may bumalik tayuan ako sa dyan. bus. Oo nga, no, 2002. Grade 2 ako niyan. Okay. Sige. May tumukot nung cellphone ko sa loob ng G-liner. Dinukot niya Okay. yung cellphone ko. Tapos sabi nung nakaupo, huy, yung cellphone mo kinuha. Ang ginawa nung dumukot, hinagis niya papunta sa akin. Nasalo ko naman. Nasalo ko naman si cellphone. Tapos sabi ko, loko yun ah. Mandurukot yun ah. Hindi yun na-reject. Siyempre, ano pa rin ako? Loko ka ah. Punta ako sa unahan nung bus. Sabi ko, may mandurukot po sa likod. Dinukot po cellphone ko. Sabi niya, ha? Nasaan? Ito po, naibalik ko sa akin yung cellphone ko. Tapos may hawak akong lapis. May hawak akong lapis para may panlaban ako. Tapos Wow. sabi nung isa, ano ka mo? Sabi ko, may mandurukot. Pag hindi ko pa natatapos yung mandurukot, sinuntok na ako sa mukha. Taob ako. Yung pala, kasama siya. Siya yung lookout dun sa may pinto. Kasi punuan yun eh. Sa may tikling pa yata yun. Alam ni Poch ng lugar na to, di ba? Yung mga tikling, di ba? Sabi Na-hold up ko, na rin ako dyan. hold up ka na dyan. Sabi ko, di hawak ko si lapis ko. Sabi ko, PI ka. Siyempre, matapang. Sinaksak ko. Sinaksak. Nasaksak ko dito sa leeg. Tapos Laka. sumigaw siya, hindi ako yung mandurukot. Siya yung mandurukot. Namamay carotid. Tapos. Wala namang karotid. Buti na lang mga gas lang. Kasi nga, wala akong sharpener. Mapurol yung lapis. Mapurol lapis mo. Oh. Tapos jumbo pencil pala ang dala ko, hindi Mongol. Yung So, itim? mapurol talaga. So, yun yung Grade lesson. 1. Yun yung lesson. Na huwag kang syusyunga sa bus. Mag-P2P ka kung gusto mo mag-laptop sa bus. Hindi. Balik tayo. Paborito ko. Sa episode. Poch, tawa ng tawa. Akala ko Nabangan yung namin yung punchline. Sumakit ulo ng mga listener. Invested na kami. Sabi ko, saan na ba yung punchline? Nag-expect ako ng yung build-up eh. Sabi nung Ano basher, na? bawiin ko yung rating ko. Nakakainis. Nakatanga kami rito. Tadaan magic, di ba? Nakakainis. Okay. Paborito ko sa episode na to is yung mindfulness ni Poch na ayaw niya siya yung magpo-fulfill. Even when he was starting out, even when it was in Upwork nga, di ba? The goal was clear. Okay. I want to make more, pero I want the freedom. Okay. I want to spend time with my family. And even when we had the pitch nga kanina, clear siya. Okay. Hindi yan yung priorities ko. And I think yun nga, yung having that clear vision talaga is very important. It doesn't start off naman na super clear. It can start off with super selfish lang na, ayoko lang pumasok ng trabaho. Gusto ko lang nasa bahay. And then it becomes clearer and clearer and clearer. Pero ang mahalaga dito is yung progress niya na hindi ako ang gagawa ng trabaho. I can always find someone else to do it. And then may clear metric, 35%. Diba? Yung margins, pinaka bare minimum. Yun, so ano talaga eh. Hindi si Poch, hindi siya nag-freelance. Negosyante talaga siya. Yun talaga siya. Pumasok siya sa freelancing na business as an entrepreneur. Clear na clear. Parang ngayon nga, Ray Kroc nga ang dating kasi nga, dinuduplicate niya lang ng dinuduplicate. Diba? Na,
Hindi, dito lang tayo sa pricing na to. $200, di ba? Ang daling So, ibenta, ay, madaling nag-summarize i-replace. ka ba? Oh, go. Hindi. Yun ang Hindi kasi paborito ko. I Go ahead. had meron na akong something with the Ray word Poch. yung Ray Poch. nung Ah. nag-umpisa ako, I have something with the word freelancer. Yung ayokong Mm. tawagin sarili ko na freelancer. Kasi a lot of people Pareho ask, tayo. "Freelancer ka ba? Agency owner?" Sa'kin, una, freelancing, ang ibig sabihin lang niyan, you're not associated with an employer, 'di ba, or a Yes. company, 'yan. You're freelance, you're free to have other clients, ganyan, multiple. Puwede kang maging freelancer na engineer, freelancer na doktor, freelancer na Lawyer. artista, 'di ba? Yan. Ganyan, 'di Mm. ba? Ang agency owner, basically you're representing kaya siya agent, ba you're representing or doing work on behalf of a client. Mm. So, kung ginagawa mo na yung activity na yun, you're creating content for a client, you're actually an agency owner na, 'di ba? Para sa'kin gano'n, o agency ka na, eh. So, yun yung parang limiting para sa'kin na pagka binrand mo, hindi pa ako ano, agency owner, freelancer pa lang ako, ganyan. Parang sa'kin hindi gano'n yung parang the math is not mathing pagdating sa'kin, pagdating sa ano, sa mga words na yon. So, I rarely use the word freelancer to identify myself. Mm. Talagang ano, business, ayun. Pero 'di ba, may sense Ah. naman yun na yun nga, Mm. parang 'pag freelancer ka, dapat ang mindset mo eventually should be business, eh. Kasi hindi ka naman puwedeng mag-freelance forever na ikaw lang mag-isa. Hindi siya Mm. sustainable, 'di ba? And, ang goal ko talaga is 'to, bilang negosyo, mawala ako dito. Mm. Para tumakbo siya on its own, yun yung talagang business, 'di ba? Kasi as long as I'm here, I'm just self-employed, 'no? Yun yung True. nating gusto kasi maging tali tayo to the business, tama, to the business. So yun, so my goal is to create a machine that will, create money on its own, and then maybe after a while, make another one, and then another one, and another one. Ayan. Startup founder talaga siya. Mm. Rina, paborito mo sa Mm. episode na 'to? I think somehow similar lang. Si Poch is what I see, value-driven talaga. Mm. Alam niya yung values niya, eh. Kaya it's easy for him to make decisions, yung leaving the company or yung i-let go yung status ng co-founder with branches in Malaysia and blah, blah, blah. Diba? Mm. I feel like it's so important for business owners, for freelancers to know how to make decisions very quickly. Kasi minsan may mga Okay. opportunities na nagpapas. Like, kapag hindi ka driven ng values mo na parang nasisway ka, parang align din yan dun sa kaninang question na pag may nakita kang shiny object, kapag hindi ka babalik sa values mo, masisilaw ka talaga. Pero pag alam mo yung value mo na, ito, parang maganda yung ginagawa niya, pero kain naman ng oras. Mababawasan Yes. yung time ni Poch sa family niya pag pinurso niya yun. So kapag ganun, alam mo yung values mo, madali mag-make ng decisions. Hindi ka bogged down ng kung ano-anong, alam mo yun, unnecessary Yes, stuff sa oo. buhay. And so it's so easy to move forward, to make decisions. And it feels lighter. Kasi alam mo yun, feeling ko kasi yung mga ibang business owners, hindi naman talaga dapat complicated. Bogged down lang Ah, sila nung mga ganong thinking, yung decision making delays. Ayun, totoo. ganun yung nakikita ko kay Poch. Sobrang simple lang. Your simple funnel guy, P2P. Yeah. Poch, last words, okay? Para sa mga Hmm. freelancers, multi-skilled na, pero yun nga, sukang-suka na sa dami ng trabaho. They're earning well, pero talagang nasa-sacrifice na yung oras. Ano yung, ano mo, like, biggest nugget that they can take away from this episode so they can finally say na, tama tong pinili ko. Alam mo, magaling yun ako, like skills, multi-skilled Ah, na ako. Basically, the problem is they're not really outsourcing, they're not delegating because their worry is that lilit yung income nila. That if they don't give perfect results, they won't be able to make the perfect money that they are already making. para sa mga taong gano'n, yung multi-skilled na, yung sobrang Mm-mm. talented, pero takot, Mm-mm. edi 'wag matakot. Ako yun, I think the best decision is to
for me, nung nag-start ako, is to hire someone. Yes, naging mahirap kasi kailangan kong turuan, kailangan kong i-guide, no? Maraming oras na naubos pero worth it naman kasi at the end of the day, ang goal nung pag-delegate is to free you up to do more, bigger things for your business din, 'di ba? So, nandun papasok yung mga lead gen, sales. So, magagawa mo yung mga gano'n. Yun yung I think mas role natin dapat than the Mm. skill itself. Kasi yung skill you can, other people kaya nilang gawin yun, eh. Pero yung the leadership, the vision, yun ikaw lang yun. So, dapat nandun yung focus ng time mo. Yan. Pwede, pwede. May bonus question ako, Corina. Nakita ko kasi nung ni-YouTube ko si Poch, siya nagtuturo, Nakita parang may grupo sila that they were teaching to a group of brokers. Hindi ko alam if these were brokers. Na it was Poch and parang two other fellows. So parang another white guy, another white woman, and then it was Poch teaching. Parang I always get amazed na when I see a fellow Filipino na nagtuturo din sa mga foreigners. How did you get that? Yun nga, speaking or training na what do you call it? A Ah, gig, tipong ganong opportunity. So that guy was the organizer of that event I went to this year, noong January sa US. Yun. That's how it happened. So ngayon actually may partnership ako with him and because yung network niya is also my network, so we're selling to the same group. I provide him services and then in exchange he promotes me. Yun. So And ganun he yung just gets a cut. Tama? no, Wala. I'm giving him service. So yeah. And Yun then na yun. yeah, yun na yun. Yeah. Curious lang ako. So you met at the event sa US, diba? Was he a speaker? Not really. He's the organizer of the event. He's the organizer. Okay. Did you Yes. walk up to him and say, "No, "Uy, I'm Poch. I'm your funnel guy"? No, we met And- before that. So I was Okay. we met before that, December. I was already in the US nung time na yun. Nag-meet kami sa Zoom call lang, referral, of course. And then he had some work for me to do for the event ng January. Okay. Tapos ang nangyari nun, in-invite niya ako to the event. So I went. Even if I had to invest kasi nasa ibang state sila, like the other side of the country. Laking investment din. Pero yun, I was able to meet him. And then from there, na-meet ko yung mga clients ko and siya. Tapos yun, nag-start kami ng partnership after that. Pwede, pwede. May bonus lesson dito. Alam mo ba yung bonus lesson dito? The networking actually during the event happens before the event itself. Para formality na lang na, ay, ikaw pala yun, di ba? Hindi parang pupunta ka sa event na bulag ka na parang, introvert ako, dito na lang ako. Di ba? The networking happens before the event itself. Poch, Yeah. maraming salamat sa iyong kwento, sa iyong P2P experience. Yes, Okay. this episode. Thank you din for inviting me. You're welcome. Hindi, pero Salamat. sa mga taong gustong matuto po from Poch, I'm not sure if there are any plans that he will be teaching, kung ano ang ginagawa niya. Pero make sure to add him on Facebook. Poch Relucio, nakalagay po sa description yung link po ng kanyang Facebook kung saan niya siya pwedeng i-stock. Pwede niyo din siyang i-stock sa YouTube, sa LinkedIn. LinkedIn. At Yeah. yan, pinakamaganda is LinkedIn. Again, mga bashers, just yung pag-edit mo, ayos-ayusin mo itong pag-edit. Pasensya ka na. Okay? Sagot ko na yung kape mo. Just Maraming alam mo na salamat. yung tatanggalin na, yung mga kanina. Yun lang. Bye, bashers. Bye. Bye, bashers.